Ang Saab JAS-39 Gripen, multi-role fighter aircraft na para sa Philippine Air Force, pinag-uusapan na. Ito nga po mga idol, ang pinakaposibleng magiging multi-role fighter aircraft ng ating bansa. Yan ang pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka lang sa aking channel, huwag mong kalimutang mag-like, subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell button para lagi kang updated sa mga bagong videos natin. Ang Swedish Ambassador to the Philippines ay nag-courtesy call kay Department of National Defense Secretary Gibo Teodoro. Dito nga po mga idol ay napag-usapan nila ang offer ng Sweden upang magbenta ng JAS-39C or D Gripen para sa Philippine Air Force. Gayon din nga po ang ratification ng pirmadong Memorandum of Understanding kasama ang acquisition ng defense material sa pagitan ng Pilipinas at ng Sweden. Ito nga po ang kailangan mga idol bago i-award ng Department of National Defense ang multi-role fighter aircraft acquisition project para sa Philippine Air Force sa Sweden. Napag-usapan nga rin po sa meeting na ito mga idol ang security issues sa South China Sea. At dito nga rin po mga idol ipinahayag ng Sweden ang pagsuporta sa Pilipinas sa kanilang posisyon sa West Philippine Sea. Tandaan nga po natin mga idol na Memorandum of Understanding ratification pa lamang ang meron para sa multi-role fighter aircraft acquisition project. Ngunit ang pondo mula sa Department of Budget and Management ay nakahold at nakadepende sa Department of National Defense kung i-award nga ba nila ang proyekto sa Sweden. Ang Saab JAS-39 Gripen mga idol ay isang light single-engine supersonic multi-role fighter aircraft na minamanufacture ng Swedish Aerospace and Defense Company na Saab. Ang Gripen mga idol ay merong delta wing at canard configuration na may relaxed stability design at fly-by-wire flight controls. Ang aeroplano nga pong ito ay unang lumipad noong December 9, 1988 at na-introduce naman noong June 9, 1996. Sinimulan nga po itong i-produce noong 1987 hanggang sa kasalukuyan at meron na nga pong mahigit sa 300 units ang mga nagawang ganito. Ang mga current military operators nga po nito mga idol ay ang Brazil, Czech Republic, Hungary, South Africa, Sweden, Thailand at United Kingdom. Ang eroplano nga pong ito mga idol ay pinapalipad ng isang crew para sa JAS-39C at dalawang crew naman para sa JAS-39D. May haba nga po itong 14.9 meters para sa JAS-39C at 15.6 meters naman para sa JAS-39D. Ito nga po ay may wingspan na 8.4 meters, height na 4.5 meters at wing area na 30 square meter. Ang empty weight naman nito mga idol ay 6,800 kilograms habang ang maximum take-off weight naman ay 14,000 kilograms. Ang fuel capacity naman nga po nito mga idol ay 3,000 liters. Sa power plant naman mga idol ay meron nga po itong isang Volvo RM12 afterburning turbofan engine. May maximum speed nga po itong Mach 2, may combat range na 800 km, ferry range na 3,200 km at service ceiling na 50,000 feet. Para naman sa armament mga idol ay meron nga po itong isang 27mm Mauser BK-27 revolver cannon na may 120 rounds. At meron nga po itong total na 8 hardpoints na pwedeng lagyan ng mga missiles at bomba. Ilang halimbawa na nga po dyan ang AIM-9 Sidewinder, AIM-120 AMRAAM, AGM-65 Maverick, GBU-12 Payway 2 laser guided bombs at Mark 82 bombs. Mga idol nagagalak nga po ang lahat dahil nagkakaroon na ng improvement para sa acquisition project ng mga multi-role fighter aircraft para sa Philippine Air Force. Sa wakas mga idol ay magkakaroon na nga po ang Pilipinas ng kauna-unahang mga multi-role fighter aircraft na mas malakas at mas moderno kaysa sa mga nasa fleet ng Philippine Air Force ngayon. Kapag nasimulan mga idol ay magtutuloy-tuloy na nga po ang pagbili ng ating bansa sa mga multi-role fighter aircraft at sa iba pang klase ng mga fighter aircraft sa buong mundo. Sa pamamagitan nga po nito ay mas magbo-boost ang capabilities ng Philippine Air Force at mas lalakas ang puwersa ng Pilipinas. Kayo mga idol, anong masasabi nyo? Comment down below for your thoughts and opinions. At yan nga lang po ang pag-uusapan natin ngayon mga idol. Maraming salamat sa panonood. Huwag nyo rin kalimutang mag-like at subscribe bilang suporta sa ating channel. Mabuhay kayo mga idol!